Tawag na sila cherubim. No? Alam nyo, during misa, nandito po kasama natin yung seraphim, kasama natin yung mga cherubim. Dahil nandito ang Diyos eh. During consecration, no? During sa sa pagkanta natin, Santos, 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 Santos. It is the song of the seraphim. They are real during the Holy Mass. We never adore God alone. We never adore them alone. Human beings are not adoring God alone during the Holy Mass. Present yung mga seraphim. Wow. Present yung mga cherubim. Because they are before the throne of God. They are in the very presence of God, di ba? During consecration, dapat luluhod tayo. Anong talata yun, bro? Na luluhod lahat ng mga nilalang sa langit at sa lupa. Saan talata yan? Filipos yun. Diyos Jis. No? Luluhod lahat ng mga nilikha ng Diyos sa langit at sa lupa. Kailan? During consecration yan. Di ba? Yung pare luluhod after sa pagtaas niya sa katawan ni Kristo. Ngayon, kung kaya niyong lumuhod, mamaya, luhod. Danatay ludhanan, ha? Pero katuban mo pa yung ludhanan, no? So, kung unuan mo modernate, so, dugang pa, no? Pinalang sumusutag pila ni ka lingkuranan, no? So, yan po. Ang apat na observation po ni Saint Judicius. Una, the cherubim possess perfect vision. Yung kanilang vision sa Panginoon, perfect po. Not by essence, because they never become God, because all of them are creatures. So yung creature, hindi po yun maging Panginoon, katulad ng Diyos sa kanilang nature. So yung mga anghel, perfect by participation. Perfect yung perception, yung vision nila sa Diyos. Higit pa ito sa beatific vision. Ang sinabi ng mga theologian, super-imminent vision. Ano ba itong super-imminent? Ito yung mga bagong vocabulary ko galing sa kanila. Super-imminent vision. Ano ba itong super-imminent vision? Ang kahulugan pala nito, exceedingly excellent. Exceedingly supernatural. Hindi po ito natural. Yung knowledge natin ay natural eh. Hindi tayo maka-obtain ng kaalaman kung hindi kayo makikinig. Lagi kayo nag-uusap sa katabi mo. Ito bang speaker na ito? No. Wak maniligo. No. Si Father Darwin, why sudlay? So, hindi natin ma-obtain yung knowledge sa simbahan kung hindi tayo makinig. Pero sa kanila, grabe. Perfect yung mga anghel, hindi kailangan makinig. Perfect yung vision nila. Titingnan ka lang ng mga anghel. Alam na nila. Yung buong pagkatao natin, perfect yung vision nila. Yung mga cherubim. Pangalawa, na observation. Pero itong perfection ng mga anghel, perfect by participation. Tinatawag po ito created perfection. Ano itong perfection ng mga anghel at perfection natin? Created perfection. Pero anong kaibahan sa perfection sa Diyos at perfection ng mga anghel? Ito yung kaibahan. Yung perfection ng Diyos is uncreated. Ano yung perfection ng Panginoon? Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo? Uncreated perfection. Pero yung mga banal, naging perfect sila, yung mga santo, yung mga anghel, tinatawag yung created perfection. Bakit created? Because
by their participation of the grace of God, 100%, they become perfect. So, uncreated yung perfection ng mga santo, created perfection yung mga anghel, created perfection yung mga banal. Pero ang Diyos is uncreated. Hindi po nilikha yung perfection ng Diyos. He is the perfection. He is the absolute goodness. He is the absolute beautiful. Kaya nga, kung makita mo yung Diyos, matulala ka. Ganon. Hanggang ngayon, no? So yun po, una, perfect, possess perfect vision, super imminent. It is supernatural brilliance, yung mga anghel, especially the cherub. Pangalawa, the fullness, di ba? The fullness of vision. Ngayon, the fullness of reception. So, ano yung una? Fullness of vision and fullness of reception. They receive the divine truth in a fullness way, in a fullness manner, in a super eminent manner. Grabe, no? Di ba? Tayo magpipili tayo. So gusto ko itong katotohanan ng simbahan. Ito hindi. Hindi ako papayag. Yung artificial birth control, okay lang sa akin. Some of the truth of our faith, we rejected. Pero yung mga anghel, no objection. Fullness of reception. Ayun yung mga anghel. Ito rin cherubim. Pero tayo, hindi ako nagustuhan yung sinabi ni Brad Sherwin. Hindi ako, yung occult, gusto ko pa yun No? Pero magsimba naman ako, katoliko naman ako. Hindi fullness yung reception natin. Partial. Half truth. Ang simbahan, hindi ako sang-ayon sa simbahan. Yung turo ng simbahan about abortion, hindi ko na sang-ayon na yun. Dahil dito, hindi na ako makikinig sa simbahan. So, yung reception natin sa katotohanan, partial, not full. Pero ang mga cherubim, they have this fullness of reception. Pangatlo, ano yung panguna? Fullness of vision. No? Malinaw na malinaw nila. Kuhang-kuha nila ang Diyos. Pero they are not equal to God. Because their perfection is created. But the perfection of God is sabi ko ng created o uncreated. Maunta ka sabot, anak, Father. Nakuha na ninyo? Tinood? Napit ako maman. Ikatulo kay upat man the observation of Saint Dionysius. Saint Dionysius is the disciple of Saint Paul. Hindi to basta-basta. Disipulo siya ni Saint Paul, the apostles of the Gentiles. Saint Paul is the apostle, appointed apostle to the Gentiles. Pangatlo na observation ni Saint Dionysius, the cherubim has fullness of contemplation. Grabe yung contemplation nila sa mystery of eternal truth, supernatural truth. Grabe, no? They keep on contemplating. Tayo ay kaapoy ning contemplating aning word of God. Oy, kapoy. Mas maayo pang mag-Facebook. Mas maayo pang online gambling. Kay makadaog pa ko. Excited. Contemplating. Kung hindi mo nagustuhan yung contemplation of the Word of God, you cannot enter heaven. Because the cherub has the fullness of contemplation of the truth of God, to the mysteries of God. Una, fullness of vision, fullness of reception,
fullness of contemplation. And then this fullness is super imminent, beyond natural excellence, beyond natural brilliance, yung mga anghel. At pang-apat, hindi nila kinikepo, fullness of illumination. Ano itong fullness of illumination? They receive the divine light and then they communicate it to the creation. Not only to the lower angels. So makonect nyo sa yung mga divine revelation, it is the role of the cherub to communicate the illumination they receive from God. Grabe. So ngayon, kung sa ating konteksto, we receive the vision, we receive the enlightenment through our listening. And then, we should receive it, reception. Tanggapin natin. At hindi sapat tanggapin natin. Continue to contemplate. Lagi tayong nagmumuni sa mga katotohanan na ating na-receive. Dahil kapag hindi kayo mag-contemplate, mawawala yung katotohanan na itinanim ng Diyos sa ating isipan at sa ating puso. Continue to contemplate. And then the role of the cherub, they share it through communication, through illumination. So, yung role ng mga anghel nandito din sa atin. Itong natutunan ninyo simula alas 8 ng umaga hanggang sa ngayon, our mission is like the angel. We need to communicate that knowledge to others. Ngayon, mag-evangelizers na tayo. Please don't keep the beautiful vision given by the Lord to you. Malinaw na yung natin. Ang dami ko palang kasalanan. Clear na. And then, we need to receive reception, fullness of reception of the truth of our faith. The third one is we need to contemplate, because the mystery of God will continue to add our knowledge. Every day we augment our knowledge. But the opposite of the cherub is the intellectual pride. Hindi ako makikinig. Kilala ko yung nagwali dyan. Alam kung sino siya. And because of that, the opposite of the virtue is vice. And it is intellectual pride, spiritual pride. At yan po yung matutunan natin sa second choir of angel. Anong pangalan nila? Ano? Cherubim. No? Biblical po yan. At bukas po, pag-aralan na naman natin yung third choir of angel. Sino ba yung ika-third? Sila po, itong tatlong ito, the first, second, third, they are the highest rank of the angels. Highest rank of the hierarchy of angels. So pangatlo, bukas na. Bukas na natin i-elaborate yung pangatlo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. Kung hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, magtanong kayo sa deliverance minister, ha? So, yan po, lalaliman pa natin yung ating kaalaman. When we increase our knowledge, the fullness of knowledge, we increase our love. And when we increase our love, we increase our sacrifices to God and to the church. Amen? Bakit nag-decrease yung commitment mo? Bakit nag-decrease yung... Noong una, Father, active na active ako sa simbahan. Pero ngayon, hindi na. Because you decrease your knowledge. So, the message of the cherub is this. Every day, including Father Darwin, let us increase our knowledge. When we increase our knowledge, knowledge is when you
never increase your knowledge, wa jud kay knowledge, wa jud kay power. Unsa ra may naana to? Kili-kili power. Baho kag ilok. Bitaw mo ra to, manindog na ta. Atong ampuon ang pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Amahan. Nga ibubo niya ang iyang balaang espiritu diya sa simbahan o sa tibuok kalibutan. Mingon kita, Ginoo, pamatia nga mong pag-ampo